Hinabol ng 4 na salarin ang isang dalaga hanggang sa paanan ng bangin. Wala na siyang matakasan kaya naisip niyang gamitin ang talino para makaligtas. Sinubukan niyang akyatin ang bangin gamit ang sariling lakas, baka sakaling may pag-asa. Pero habang umaakyat, nasa likuran na pala ang isa sa mga salarin. Walang nagawa ang tatlo, kundi maghintay sa ibaba. Nang malapit nang maabot si Lisa, sinipa niya ang salarin ng isang paa at tuluyang nahulog ito sa bangin. Umalingaw-ngaw sa lambak ang sigaw ng salarin dahil sa mga nabali niyang buto. Sinamantala ni Lisa ang pagkakataon para ipagpatuloy ang pag-akyat. Napilitang buhatin ng tatlo ang sugatang kasama pabalik sa isang lumang kubo. Matapos gamutin ng mabilisan, agad silang muling lumabas para ituloy ang habulan. Handa na silang hulihin si Lisa. Sa wakas, nakahanap siya ng pahingahan, uminom siya ng maraming tubig mula sa bag at nang hindi na nagsayang ng oras, muli siyang nagsimulang umakyat. Agad nakarating ang mga salarin sa paanan ng bangin. Nakita nilang papalayo na si Lisa sa pag-akyat, kaya alam nilang hindi na sila aabot kung susunod pa sila. Kaya nagpasya silang dumaan sa gilid ng bundok at hintayin siya sa tuktok upang doon siya hulihin. Habang umaakyat si Lisa sa bangin nang walang gamit pang kaligtasan, biglang may gumapang na hayop sa tabi niya. Sa gulat, muntik na siyang mapasigaw. Kaya agad siyang pumikit at mahigpit na kumapit sa bato. Sa kabutihang palad, dahan-dahang lumayo ang gumagapang na hayop kay Lisa, kaya nakahinga siya ng maluwag. Ngunit sobrang manhid na ng kanyang mga kamay sa pagkapit, kaya halos di na niya ito maramdaman. Sumandal siya sa bato at niyugyug ang kanyang manhid na mga kamay. Pagkabunot ni Lisa ng kanyang bote para uminom, aksidente niya itong nahulog. Lubha siyang nadesperado dahil mas naging delikado ang sitwasyon niya nang wala na siyang tubig. Wala na siyang ibang magawa kundi ipagpatuloy ang pag-akyat. Di naglaon, narating niya ang makinis na bahagi ng bangin na walang kahit anong mahawakan. Habang siya ay medyo nalilito at hindi alam ang gagawin, bigla niyang napansin ang isang lubid na nakasabit sa tabi niya. Agad nitong naalala ni Lisa na iniwan pala ito ng kanyang nobyo, na ang kanyang nobyo ay aksidenteng nahulog ang singsing at nahulog din siya sa ilalim ng bangin habang sinusubukang kunin ito. Sa kabutihang palad, agad nakaisip ng plano si Lisa. Kinuha niya ang isang kawad mula sa gilid ng kanyang backpack. Gamit ang kawad, sinubukan ni Lisa na sungkitin ang lubid. Sa ilang ulit na tangka, matagumpay niya itong nahila. Biglang nagkaproblema. Malayo pa rin ang kabilang bato. Paano siya makakatawid sa ganong sitwasyon? Naalala bigla ni Lisa ang teknik na itinuro noon ng nobyo niya. Huminga siya ng malalim at buong tapang na tumalon. Sa kabutihang palad, nahawakan niya ang paapakan sa kabila. Pero makakatakas kaya talaga siya sa habol ng kontrabida? Ang pamagat ng kapanapanabik at puno ng aksyong pelikulang ito ay Cliff Survival.